Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lahat ng bata ay dumaraan sa pagkabata. Ako si Carlo, 14 years old ngayon at nakatira dito sa Fairview, Quezon City, sa pangangalaga ng aking tiyahin. Incoming grade 8 ako sa darating na pasukan dito sa Quezon City Academy. Papa Dudut, masasabi kong naging maayos naman ang unang yugto ng aking pagkabata. Hindi sa pagmamayabang pero lumaki ako sa isang mayamang pamilya na nakatira sa Ilocos Norte. Maraming ari-ariang naipundar ang aking mga magulang. Bukod pa sa 1,000 ektaryang lupang namana niya mula sa aking lolo't lola. Bukod pa roon ay merong milyones din noon ang mga magulang ko sa bangko, kaya masasabi kong swerte ako kasi sunod sa layaw ako noong mga panahong yon. Akala ko, Papa Dudut, ay wala nang katapusan ng swerteng natatamasa ko noon. Pero nagkamali ako dahil pagsapit ko ng 7 taong gulang ay babagyuhin ng pagsubok ang aking pagkamusmos. O anak, bakit gising ka pa? Concern na tanong sa akin ni Mama nang mapansin niyang gising pa ako at nakaupo pa ako sa sofa namin sa sala. Mami, hindi po ako makakatulog. Wika ko noon sa kanya. Kumain ka na ba? O sisa pa nito sa akin? Tumango ako bilang sagot. Opo mami, maya-maya ay sabi ko na rin. Huminga naman ng malalim ang aking ina bago ito muling nagsalita, Papa Dudut. Halika't ihahatid na kita sa kwarto mo, ang sabi niya. Pagkatapos ay kinarga ako ni Mami na parang bata papunta sa aking kwarto. Kahit mabigat ako ay pinilit pa rin niya. Pagdating sa aking kwarto ay inihiga niya ako sa aking kama. Matulog ka na anak, sabi pa niya. Pagkatapos noon ay kinumutan ako ni Mami at parati niyang sinasabi na hindi niya ako iiwanan. Hinalikan din ako ni Mami sa noo at umalis na siya, Papa Dudut. Sinarado ang pinto at pinatay na niya ang ilaw. Malapit na akong dalawin ng antok nang bigla akong makarinig ng kalabog at ingay mula sa sala. Kinabahan ako at pinilit kong tingnan kung ano ang nangyayari at nakita ko si Mami at Daddy na nagtatalo. At mula sa kinakatayuan ko ay kitang-kita ko na umiiyak si Mami. Huwag na nating papaniwalain ang anak natin sa tunay nang nangyayari, narinig kong sabi ng aking ama. Ayaw kong lumaki ang anak natin na walang ama, umiiyak na sabi naman ni Mama. Hindi kita mahal, may iba na akong mahal. Mahirap bang intindihin yon? Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, giit pa ni Papa sa aking ina. Hindi ako papayag, kukunin ko si Carlo, galit na wika ni Mama. Tatakbusan ng aking ina papunta sa akin ngunit pinigilan siya ni Papa. Anak ko si Carlo, sa akin siya mapupunta, insist ng aking ama. Ngunit nagmatigas pa rin si Mama. Hindi, kahit na anong gawin mo ay hindi ko iiwan si Carlo sa iyo, ang sabi pa niya. Yan ang huling kataga na narinig ko mula kay Mami. Lumingon si Daddy sa kinakaroonan ko at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata na noon ko lamang nakita. At sa sobrang takot ko ay tumakbo ako papunta sa kwarto ko at sinarado ang pintuan. Mabilis ang kabog ng dibdib ko at magkahalong takot at awang naramdaman ko sa mga oras na yon. Pagkatapos noon ay hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nagising na lamang ako nang malimpungatan ako at makita si Mama na nakatayo na sa gilid ng kama ko. Nakangiti sa akin kasabay ng kakaibang lamig sa aking paligid. Carlo anak, gising na.
Wika ni mama sa akin. Nanibago ako. Para kasing ang lamig ng boses ni mama. At saka ang itsura niya ay parang tumanda. Parang humihingi siya ng tulong pero hindi ko maipaliwanag. Samantala'y naalala ko ang nangyari kagabi, agad kong tinanong si mami. Mami, are you okay? Huwag mo po akong iiwan ha, ang sabi ko sa kanya habang naiiyak. Yes honey, lagi ako nasa tabi mo. Paniniguro niya sa akin. Pagkatapos ay niyakap ako ni mami pero hindi gaya ng dati. Hindi na ito kasing init bagkos ay para akong niyakap ng malamig na hangin papadudot. Pero hindi ko na yun pinansin kasi ang importante lang naman sa akin ay kasama ko si mami kaya inisip ko na lamang na isang masamang panaginip ang nangyari kagabi. Halika na anak at bangon na para makapag-almusal na. Pag-aaya pa sa akin ng aking ina. Pagkatapos noon ay sabay kaming buwaba at nakita ko si daddy na nakaupo na sa mesa. Umupo na ako at tinabihan ako ni mami. Carlo, kumain ka na at malamig na ang pagkain. Utos sa akin ng aking ama. Opo daddy, mahinang sagot ko tapos ay nagpasya na akong kumain. Tosino, sinangag at itlog ang almusal ko noon. Habang orange juice naman ang aking panulak. Habang kumakain ay napalingon ako kay mami at napansin kong balisa ito at nakatingin sa bodega. Hindi ko mawari pero hindi ko na lamang ito pinansin at hindi ko din maintindihan kung bakit hindi nag-uusap sina mami at daddy. Nakakapanibago yon. Anak, aalis na ako, biglang sabi ni Papa sabay higop ng kape at nagmamadaling umalis. Ingat po kayo, pahabol kong wika. Paalis na noon si Papa nang mapansin kong huminto siya at bumaling ulit sa akin. Siya nga pala, may kasama ako mamayang pag-uwi ha, ang sabi niya sabay alis. Kahit nagtataka ay umuo na lamang ako. Samantala'y naiwan na lamang kami ni mami doon at dahil sa bakasyon noon kaya buong maghapon akong nasa bahay lang. Pupunta na sana ako sa sala para manood ng TV nang pigilan ako ni mami at sinabi niyang tuturuan daw niya akong maghugas ng mga pinggan. Kailangan ko na raw gawin yon kasi malaki na raw ako. Nung una ay aaminin kong nahirapan talaga ako pero mabuti na lamang at naroon si mami para alalayan ako. Sa awa naman ng Diyos, nagawa ko naman ang mabuti ang paghuhugas ng mga plato nang walang nababasag. Pagkatapos noon ay pinaliguan muna ako ni mami. Pero habang nagsha-shower ako ay nagtaka ako dahil nakatayo lamang si mami at pinagmamasdan ako. Hindi siya katulad nung dati na tinutulungan pa niya ako magsabon at magbanlaw. Ngayon, hinahayaan lamang niya ako. Pero dahil sa 7 years old na rin naman ako ay nakaya ko namang maligo ng mag-isa. Samantala pagkatapos maligo ay sabay kaming pumunta sa sala. Nanood ako ng TV kasama ni mami pero nawala ang focus ko sa panonood kasi napapansin ko si mami na tahimik at palaging tulala. Tapos ay palagi siyang nakatingin sa bodega. Mami, bakit po hindi ka pumasok sa work? Maya-maya ay usisa ko sa kanya. Anak, hindi na mag-work si mami. Dito na lang ako lagi sa tabi mo, wika niya. Natuwa ako sa mga sinabi ni mami pero sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng takot na hindi ko maintindihan. Bigla kasi ako ng lamig at ganun nga ang nangyari. Kasama ko si mami sa lahat ng oras. Hindi niya ako iniwan kahit saan ako magpunta. Pero ang nakapagtataka talaga ay madalas niyang ituro sa akin ang bodega. Para bang may nais siyang ipakita sa akin. Kinagabihan ay umuwi na si Papa pero wala siyang kasama noon. Taliwas sa sinabi niyang may isasama siyang pauwi. Nakakapanibago lang kasi si Papa ang umaasikaso sa akin noong gabing yon habang si Mama ay nakatayo lamang. Nagmamasid sa amin tapos ay itinuturo niya yung pinto ng bodega. Samantala habang natutulog na ako ay bigla akong nagising dahil sa kaluskos na nanggagaling sa labas ng aking kwarto. Agad akong napabangon at nakita ko na bukas ang pinto ng aking kwarto. Inisip ko na baka lumabas lamang si Mama kasi bago ako matulog kanina ay katabi ko pa siya at siya pa mismo ang nagpatulog sa akin. Papadudot dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para hanapin si Mama.
Binuksan ko ang ilaw sa hagdanan at dahan-dahan akong bumaba. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga yabag sa loob ng aming bodega. Dahan-dahan ko yung nilapitan at sinubukang buksan ang pinto pero nakita ko rin na nakapadlock ito. Kaya malabong mabuksan ko yon. Kasi bigla na lamang akong nagulat nang gumalaw ang seradura na para bang may nagpupumilit na makalabas sa loob ng bodega. Napaatras ako at nakaramdam ng matinding takot. "Mami, kayo po ba yan?" Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan. Biglang tumigil ang pagpihit ng seradura. Lalapitan ko pa sana ang pinto nang bigla akong makita ni Papa. "Carlo, anong ginagawa mo dyan?" May halong galit at pag-aalala sa boses niya. "May tao po ba dito sa loob ng bodega?" Curious na tanong ko. "Wala, umakyat ka na sa kwarto mo. Bago pa kita mapalo," galit na wika ni Papa sa akin. Agad naman akong sumunod at mabilis na umakyat. Pero pagdating ko sa loob ng kwarto ay nagulat ako nang makita ko si Mama na nakatayo sa bintana. "Mami, kanina ko pa kayong hinahanap. Nandyan lang pala kayo," ang sabi ko sa kanya. Ngumiti lang sa akin ang aking ina pero hindi na ito kumibo pa sa akin. Pagkatapos noon ay muli na niya akong pinatulog. Papadudot makalipas ang ilang araw ay wala namang nangyaring kakaiba sa bahay. Ang napansin ko lang ay hindi na nagkikibuan sina Mama at Papa. Sa kabilang banda tuwing alas 5 ng hapon ay umuwi ang aking ama galing sa trabaho at nung araw na yon ay meron siyang kasamang babae. "Anak, ito ang bago mong mami," ang sabi niya sa akin. Siyempre naguluhan ako at naawa na rin para kay Mami na nooy nakatingin lamang sa kawalan. Na para bang naiiyak. Nasaktan ako para sa aking ina dahil wala akong kaalam-alam na yung babaeng palang kasama ni Papa ay ang kanyang kabit at makakasama ito ni Mama sa isang bahay. "May mami na po ako," ang sabi ko sa kanya habang hindi ko itinatago sa kanya ang aking sama ng loob. Tumakbo ako papunta sa kwarto at sinubukan akong pigilan ni Daddy pero pinigilan siya ng kabit niya. "Pabayaan mo na, matatanggap din niya tayo," narinig kong sabi pa ng babae. Bigla namang lumakas ang hangin pero babae lang ang nakaramdam nito. "Ayos ka lang, mahal?" tanong ni Papa sa kanyang kabit. "Bigla lang ako nanlamig eh. Alis na ako, bukas na ulit tayo magkita." Wika nito sabay halik sa pisngi ni Daddy at nagmamadaling umalis. Mamayang kaunti ay narinig kong umakyat si Daddy sa taas at panay katok sa aking kwarto. "Carlo anak, buksan mo ito," wika ng aking ama. "Sige na, mag-usap tayong dalawa," dagdag pa niya. Ayaw ko sa kanya, paggalit kong tugon kay Daddy. "Anak, para din sa'yo to. Ang mami mo ay ilang araw na tayong iniwan," sabi niya sa akin. Sa sinabi niya ni Daddy ay lalo akong naguluhan kasi kanina lamang ay kasama ko si Mama. "Hindi po niya tayo iniwan, Daddy. Kasama ko po siya kanina, kahapon at nung isang araw. Hindi po siya umalis, Daddy," gate ko sa kanya. Nakakabinging katahimikan ang sumunod na mga nangyari at binuksan ko ang pinto at nagulat ako sa naging reaksyon ni Daddy. Para itong nakakita ng multo at takot na takot. "Daddy, ano pong nangyayari?" kinakabahan kong tanong. Hindi sumagot si Daddy pero sinundan ko ang tingin niya at doon ko nakita si Mama palapit sa aking kama. Pero ibang-ibang itsura nito, ang dating maamong mukha niya ay napalitan ng galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata at hindi ko maaninig ang kanyang mukha dahil sa belo sa kanyang ulo. Ang kaninang maputing damit ay nabalutan ng dugo at naging isang makalumang damit ang kasuotan ng mami ko. Hindi ko na siya makilala pa. Nakita din ni Daddy yon at hinila ako pababa ng hagdanan. Nakasunod pa rin ang babae sa amin pero ngayon ay nakalutang na ito at tumatago sa bawat daanan namin. Nang marating namin ang ibaba ay huminto ang babae na nakasunod sa amin sa gawing bodega at gaya ng dati tinuturo niya ito sa akin. "Daddy, bitawan mo ako, hindi ako sasama sa iyo," sigaw ko. "Bahala kang bata ka," galit na wika din ni Daddy.
Sabay takbo nang mawala si Daddy sa paningin ko ay biglang lumakas ang hangin, sabay ng pagkalaho ni Mami. Naglakas loob akong pasukin ang bodega at hinanap ko muna ang kandila sa sala at sinindihan ito. Tanging liwanag lang ng kantilang nagbigay daan sa akin. Madumi ang bodega, makalat at puro alikabok, nakakatakot roon. Hanggang sa maaninag ng mata ko ang isang babae na maganda at maamo ang mukha. Hindi ako nagkakamali, si Mami yon, at lumapit ako sa kanya. "Mami!" Yan lang ang tanging nabanggit ko. Naramdaman kong niyakap ako ni Mami at dama ko ang pagmamahal niya hanggang sa nawala na ako ng malay. Natagpuan ko ang sarili ko na nakahiga sa isang pribadong ospital. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Tito Jesse, nakababatang kapatid ni Mami. "Tito, ano pong nangyari?" tanong ko sa kanya. "Pinatay ng daddy mo ang mami mo. Napakasama niya. Itinago niya ang katawan ng mami mo sa bodega." Tugon pa ng tiyuhin ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto ang lahat. Ang paghingi ng tulong ni Mami sa akin, kaya pala madalas niyang ituro sa akin ang bodega, ay para tulungan ko siyang mailabas doon at mabigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Hindi nga nagtagal ay nabilanggo din si Papa. Sa paglipas ng mga taon ay lalong sumama ang loob ko sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero hindi ko siya magawang patawarin. Hindi ko na siya magawang dalawin sa bilangguan dahil napunta na ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin na muhing-muhi kay Papa. Simula noon ay si Tito Jesse na ang tumayong magulang ko. Single dad siya at hiwalay sa asawa pero may 3 anak. Katulong niya sa pag-aalaga ng mga anak niya ang Lola Merced ko. Sa kabilang banda, hindi naman ako iniwan ni Mama simula noong mamatay siya. Ang totoo niyan, pagkatapos ng libing niya ay hindi na siya nawala sa paningin ko. Kasama ko siya palagi. Pumasok man ako sa school, magsimba, kahit saan ako magpunta. Hanggang ngayon, Papa Dudut, inaalagaan pa rin niya ako at katunayan ay kasama ko siya noong nag-enroll ako sa Quezon City Academy bilang incoming grade 8 student. Hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin ang kanyang pagmamahal. Papa Dudut, sana'y magsilbing aral ang kwento ko. Oo, maagang nawala ang pagkamusmus ko dahil sa mga nangyari at hindi ko makakalimutan yon. Pero masaya ako kasi hindi umalis si Mami sa tabi ko at patuloy niya akong binabantayan. At dito ko napatunayan na wagas talaga ang pagmamahal ng isang ina. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Sana'y mapili mo itong basahin sa iyong YouTube channel. Samantala, nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Carlo. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa
Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.